Good morning mga kabig, mga katuto, kumusta po? Andito po tayo sa Ikaw at Barangay Kasama, si Barangay Sek Emog. Ay nako, May 1, so araw po ng mga manggagawa, araw po ng mga manggagawa. So binabati po natin lahat, no? Yung mga kapwa, mga manggagawa ho natin. Ako po ay kabilang dun sa manggagawa bilang Barangay Secretary. So shout out po sa lahat ng mga kamanggagawa. Ito po yung araw natin na dapat po ay siniselebrate natin. Paano kaya natin isi-celebrate? Paano kaya natin ipagdidiwang yung araw ng mga manggagawa na alam natin bukas pagbalik natin sa trabaho, ganun pa rin din, wala namang nabago. Anyways, mga kabig, gusto ko lang bigyan ng, natatawa lang ako dito sa mga nababasa natin, no, sa social media, lalong-lalo po dito sa SK election, no, BSKA, hindi lang SK, kundi yung Barangay and Sangguniang Kabataang Election 2026, na kung saan ay laman na naman, no, ng bali-balita na nais nga daw ikansila uli, i-postpone uli ang eleksyon. Well, na-discuss na rin din natin ito, at saka yun na nga, maugong na balita na talagang makakansila na naman ito dahil nga sa krisis noon nangyayari ngayon patungkol sa langis, at nangangailangan ng sapat karagdagang pondo ang gobyerno para sa ganun ay makatulong, ma-alleviate yung mga sektor na nangangailangan ng suporta financially. So, isa sa mga nakikita nila, pinagdidiskitahan nila, yung suspension nga, yung cancellation o postponement ng BSKA 2026 na kanilang ginawa last year, no? Ginawa ng batas na 12232 na kung saan ay pinospone yung naunang eleksyon na dapat 2025. No? So ginawa ng batas ng 12232 at ito nga po ina-approve, no? Na-approve po ito na kung saan ay ang effectivity nitong BSKA 2026 in November 2, 2026. Wala ho tayong magagawa dahil yan po ay batas, kailangan pong sundin. Ngayon, nakakatuwa na naman dahil ito na naman ang bida, ito na naman ang pinagdidiskitahan na sinabi ko nga nung nakaraan na kung ito ba'y makakancel, mapupuspon ang eleksyon, may maganda bang mangyayari sa ating bansa, sa buong mundo, sa gera ng Iran at US? Makakatulong ba, di ba mga kabig? Wala naman hindi rin po pwedeng gamitin ang pondo ng BSKA 2026 sa iba. Hindi naman po pwede, hindi naman allowed Kaso nga lang, syempre, gobyerno, batas, kayo ang gumagawa ng batas, kahit hindi pwede, nagagawan ho ng paraan. Di ba? Yun nga, batas na nga, may nauna ng batas sa 12232 para magkaroon ng election 2025. Dahil nasa gobyerno, dahil may karapatan ang gobyerno, ang mga batas baguhin, so binago. Ngayon, ang isa sa mga pinag-uusapan, hindi po pwedeng pakialaman ang pondo. No? Hindi po pwedeng pakialaman ang pondo ng BSKA 2026. Bawal daw. Yung eleksyon nga nabago Yun pa kayang pondo na mainit sa mata ng tao, ng mga mambabatas, ng gobyerno. Hindi mabago, mga kabig. Ito pa ang nakakatawa. Ito pa mga kabig ang nakakatawa. Kaya lalo na si Senator Amy Marcos, kinakailangan daw mabago ang eleksyon ng BSKA 2026 sapagkat ay yung eleksyon na tapat sa November 2 na kung saan All Saints Day. Ang katwiran, lahat ng pamilya nandoon sa sementeryo. Oo nga naman, napaka-importanting okasyon ng mga Pilipino na pagdating ng ganitong pitsa, nandoon sa sementeryo, nag-aalay ng panalangin, nag-aalay ng bulaklak. Pero ito ang nakakatawa.
Hindi ba ito napag-isipan, ha? Hindi ba ito napag-isipan ng mga mambabatas natin na, teka, November 2? Di ba? Ni isa sa kanila, wala man lang sumagi sa isip nila na, teka, November 2 yan. Espesyal na araw ng mga Pilipino. Ngayon, ginagamit na dahilan para madiskarel, para mapuspon ang eleksyon, ang BSKE 2026. Kalukuhan! Kalukuhan!